Ang amin po ipafile, Ma'am Cheryl, ay ang tinatawag na motion for clarification sapagkat meron po kaming gusto sana na mas malawak pa na maunawaan para po sa guidance namin sa mga susunod pang kaso. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Ang sabi po ng Korte Suprema, wala ng second placer rule kapag ka ang kaso ay nadesisyonan pagkatapos ng halalan na nanalo halimbawa si A pero tinatanggal ang COMELEC halimbawa. Tanong, kung tinatanggal siya ng COMELEC, sinong uupo? Sabi ng Korte Suprema ngayon, walang kaduda-duda, succession. So hindi pa rin po sigurado na makakaupo or talagang ang hihirangin na kongresista ng 6th District ay si Abante po? Maaaring hindi po, pero ang nakalagay sa desisyon ng COMELEC and Bank, Ma'am Cheryl, ay siya ang pinapaupo, siya ang pinapaproklama. And therefore, hihintayin lang po natin yung hanggang Lunes na ito ng next week kung ang pagpapatupad ng COMELEC na desisyon ay patungkol doon sa binanggit natin na resolusyon. Magandang araw po sa inyong lahat. Reaction Update PH. Babalik. Heto na nga mga update. Nakakapandiri po ang ating latest update at balita ngayon. George Garcia. Pera-pera lang talaga mga update. Sinampal na naman kasi ng pera mga ka-update. Matakin po ninyo yun. Ito pa rin si Benny Abante. Boy Dila ang luluklok sa Maynila bilang congressman. Mga ka-update, iba na po talaga ang kakapalan ng pagmumukal nitong COMELEC at nitong si Boy Dila. Mantakin po ninyo yun, binasura. Itong restraining order ni Joel Chuy o Joey Uy na nakakahiya po itong COMELEC mga ka-update. Matindi po sila. Sa halaga ng pera, kaya po nilang baliktarin lahat. Iba po talaga yung nagagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos mga ka-update. Mantagin po ninyo ngayon si Benny Boy Dila pa rin ang luluklok. Ano po masasabi nyo dyan mga ka-update? Ano na po ba ang nangyayari sa ating bayan? Bakit ganyan ang ating namumuno? Bakit ganyan itong presidente ng ating bayan? Nahahayaan ang kabila ang pangdadaya. Pangdadaya sa ating lipunan. Mga ka-update, harap-harapan na po yan. Lahat ng Pilipino alam na po ng taong bayan na binayaran ng malaking halaga yan. Tapos ngayon, binaliktad pa rin nila. Grabe na talaga mga ka-update. Pakinggan na po natin ang magiging pahayag nila patungkol dito na sobrang kapal lang pagmumukha. Pinagbibay ng COMELEC and Bank ang desisyon na si Benny Abante ang opisyal na nahalal bilang kinatawan ng ika-6 na distrito sa Maynila. Ito ay matapos ibasura ang mosyon ni Joey Uy na humihiling na baliktarin ang desisyon tungkol sa kanyang Certificate of Candidacy. Ayon sa COMELEC, si Uy ay naturalized at hindi natural-born Filipino, kaya hindi kwalipikadong tumakbo bilang kongresista. Pero kahapon, hiniling ni Uy sa Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order sa naging utos ng COMELEC. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, sa mga kababayan natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Chairman Garcia, iniakyat na po ni Joey Uy sa Korte Suprema yung disqualification case sa kanya. Ibig sabihin po ba ay hindi pa rin maaaring iproklama si Abante bilang kinatawan ng ika-6 na distrito po ng Maynila? Cheryl, sa amin po kasi sa amin pong rules na sinusunod, ang desisyon po ng COMELEC sa mga ganitong klaseng kaso ay nagiging pinal at executory 5 araw pagkatapos itong mailabas. Maliban na lamang kung sa 5 araw na yan, yung hindi po pinalad sa aming naging desisyon ay pumunta sa Korte Suprema at humingi at nakakuha ng restraining order. So kung sakasakali po, ito po'y maipapatupad o ma-execute at magiging final kung hindi po makakakuha ng restraining order yung naturang personalidad. So hanggang kailan po? 5 days? 5 days po. So kung hindi po tayo nagkakamali dahil yan ay na-issue nung isang araw. Mga ka-update, pinapatagal po nila na 5 araw para lang sa ganyan. Ipinapakita po nilang may pakialam talaga sila. Pero ang katotohanan yan mga ka-update, binasura na ho itong rinireklamo ni Joey Uy. Napakalungkot na para kay Joey Uy mga ka-update. Kasi harap-harapan po siyang tinatarantado at ginagago nitong COMELEC. Mantakin po ninyo yun, binayaran lang mga ka-update. Pera-pera lang mga ka-update. Nakakapang lumo po. Ito para kay Joey Uy. Tapos itong si Benny Boy Dila, siya pa rin naluluklok. Nakakadiring administrasyon to. Nakakadiri po administrasyon ni Bongbong Marcos mga ka-update. Lalo na po yung
si Boy George nakakadiri. Bayaran ka, Boy George. Magbaba ka na sa pwesto. Mahiya ka sa taong bayan. Kilala ka na. Talamak ka bilang bayarang tao. Hapon, so more or less po yan ay By magiging Friday. fine by actually po technically Sabado, pero since ang Sabado po Ma'am Cheryl ay walang opisina, so Monday po pwede po yung maipatupad ng komisyon. So may pagkakataon pa sakali man na maglabas po ng desisyon ng Korte Suprema. Pero sa inyo pong pananaw, malakas ba yung posibilidad na hindi rin siya katigan po ng Korte Suprema dahil nga sa issue ng kanyang citizenship? He is not natural born, kundi ay naturalized. Yun po ang inyo pong argumento, hindi po ba, Chairman? So, Ma'am Cheryl, alam niyo po maganda po yung issue na ito, bagamat maaaring merong hindi pinalad at maaari pong matanggal o maaari makaupo. Ang importante po dito, legal issue po ito sapagkat ito po yung pagkakataon na mas maging malalim ang ating pangunawa, yung mga kababayan natin at kahit itong mga partido tungkol sa issue ng citizenship na dapat pala ang ginagamit kung anong saligang batas ang panahon ng ikaw ay pinanganak. At the same time, yung pag-appreciate lalo na po yung mga magulang natin o yung mga lolo't lola po natin. Kung kaya naman po gusto lang namin ma-emphasize din dito, Ma'am Cheryl, itong klaseng ganitong kaso, dito namin masasabi na hindi po namin pwedeng i-decline yung pagpa-file ng candidacy ng isang tao dahil lang siya'y mukhang Chinese o mukhang singkit o kaya naman kasing itim ko. Ibig sabihin, merong basihan at mga ebidensyang kinakailangan ipresenta and therefore, no choice kami kung hindi tanggapin yung mga COC na mga nagpa-file kahit pa nga maaaring may issue sa kanilang citizenship. Kamakailan po naglabas ang Korte Suprema ng ruling na hindi maaaring ideklarang panalo yung kandidatong pumangalawa sa halalan kung ang kandidatong nakakuha ng pinakamaraming boto ay madidisqualify. Ano ho ba, apektado pa ho ba nito yung kaso ni Uy at Abante sa Maynila? Ang COMELEC po kasi ay kinatigan ng Korte Suprema sa kaso na ito. Nanalo po kami sa Korte Suprema. Kung kaya, hindi po kami magpa-file ng motion for reconsideration. Ang amin po ipa-file, Ma'am Cheryl, ay ang tinatawag na motion for clarification sapagkat meron po kaming gusto sana na mas malawak pa na maunawaan para po sa guidance namin sa mga susunod pang kaso. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Ang sabi po ng Korte Suprema, wala ng second placer rule kapag ka ang kaso ay nadesisyonan pagkatapos ng halalan na nanalo halimbawa si A, pero tinatanggal ang COMELEC halimbawa. Tanong, kung tinatanggal siya ng COMELEC, sino uupo? Sabi ng Korte Suprema ngayon, walang kaduda-duda succession. Kung sino ang vice mayor, kung sino ang vice governor. Yan po, Ma'am Cheryl, ay kapag ka local position. Pero papaano po kapag ka national position? Katulad halimbawa ng congressman. At nangyari yung pagtatanggal bago mag-assume kahapon ng tanghali. Sino ang pauupuin ng commission on election? Ito ba i-apply namin ng second placer, ganung walang succession? O Di ba? Tingnan nyo narinig nyo sa kanya. Sa kanya ho galing. Kung na-apply lang po yan sa mga mayor na may vice mayor. Katulad ng governor o may vice governor pero hindi sa congressman. Tapos ngayon mga ka-update, second placer rule na naman. Balik na naman tayo dyan. Luluklok pa rin yung natalo. Dapat, hindi po mali po yun mga ka-update. Mali po yan, mali. Di ba? Napaka-tarantadong administrasyon yan. Tarantado yung pamamahala nyo. Diba? Hindi kayo naiyan yan, hinaharap nyo sa media o sa taong bayan yung ganyan mga pagmumukha nyo. Tinatarantado nyo yung taong bayan. Diba? Bayaran kasi kayo. Nagpapabayad kasi kayo mga hunghang. babakantehan ng posisyon para magkaroon na lang ng special election. Makikiabangan nyo lang po kung ano ang magiging gagawin ng COMELEC sa mga susunod na araw patungkol sa bagay na ito. So hindi pa rin po sigurado na makakaupo or talagang ang hihirangin na kongresista ng 6th District ay si Abante po? Maaari hindi po, pero ang nakalagay sa desisyon ng COMELEC and Bank, Ma'am Cheryl, ay siya ang pinapaupo, siya ang pinapaproklama. And therefore, hihintayin lang po natin yung hanggang Lunes na ito ng next week kung ang pagpapatupad ng COMELEC na desisyon ay patungkol doon sa binanggit natin na resolusyon. And this, na-file nyo na po ba yung sinasabi nyong motion for clarification sa Korte Suprema? Hapon po kausap natin ang opisina ng Solicitor General sapagkat sila pong abogado ng COMELEC at sa linggong ito po ipapile na namin yung clarification kaagad upang baka sakaling masagot kaagad tayo ng kataas-taasang hukuman sa bagay po na yan.
Alright. Isa pang issue, yung pagiging mayor-elect ni former President Rodrigo Duterte po, kahit siya ay nakakulong sa ICC. Una nyo na pong sinabi na magiging acting mayor ang nanalong vice mayor na si Baste Duterte. May papel pa po ba ang COMELEC sa mga ganitong kaso pagkatapos ng June 30? After po, Ma'am Cheryl, ang proklamasyon, after po na makapag-oath at pagkatapos mag-assume kahapon, wala na po kaming jurisdiction, maliban na lamang kung yung taong nanalo ay may kinakaharap na kaso sa COMELEC katulad ng cancellation ng candidacy o kaya naman disqualification. Yung nabinggat nyo pong personalidad, wala po siyang pending na kaso sa COMELEC, kung kaya naman po nawala na po kami ng jurisdiction. Lahat na po ng mga pangyayari ngayon, after ng June 30, DILG na po, katulad ng pag-acting capacity ng Vice Mayor o kaya naman later on, kung sakaling gusto na magkaroon ng permanent capacity ng Vice Mayor as Mayor. Yan pong lahat ng yan ay jurisdiction na ngayon at desisyon ng DILG. Sa Marikina naman po, pumunta tayo, pinayagan na ng COMELEC yung proklamasyon ni Marcy Teodoro bilang kongresista ng unang distrito. Ano po yung naging basihan ng COMELEC and Bank sa pagbawi ng naunang desisyon ng First Division na nagkakansila sa kanyang Certificate of Candidacy? Sinabi po ng mayorya ng mga miyembro ng Commission and Bank na ito pong respondent, si Mr. Teodoro, ay hindi po stranger doon sa mismong lugar. Ang purpose daw po ng residency requirement ay para lang hindi manalo o makaupo ang isang stranger, estranghero sa lugar na hindi alam ang pagkatao ng mga naandyan, karakter, kultura at mga paniniwala ng mga naandyan. Hindi daw po siya stranger sapagkat naging mayor na siya and at the same time naging congressman din ng distrito kung saan siya ngayon tumatakbo. Kung kaya binaliktad ng NBank, ng komisyon, yung una naging desisyon ng division. Kanina lamang po ang COMELEC ay nag-issue rin ang aming clerk of the commission ng tinatawag na entry of judgment and certificate of finality sapagkat yun nga po, katulad ng binanggit ko kanina, 5 araw pagkatapos mailabas ang desisyon, kung walang makukuhang restraining order, ay pwede na pong maipatupad ang desisyon ng COMELEC and Bank. May mga safeguards po ba ang COMELEC para maiwasan yung mga maling interpretasyon sa issue ng residency sa mga susunod na halalan? Sa residency po talagang napakalawak po yan, Ma'am Cheryl. In fact, ang Korte Suprema nagsasabi, magkaiba ang residency at saka domicile. Ibig sabihin, you may have several residences at the same time. Kasi po, ang nasa isip natin, tirahan. Pero pagka po sa election law, sa pagtakbo, ang pinag-uusapan pong residency, ang tawag nila dyan, domicile. Ang tao ay may dalawang klase na domicile. Pwedeng domicile of origin, saan ka pinanganak, saan ka lumaki, saan ka nag-aral, etc. Yan po ay lagi mong binabalik-balikan. Pero pwede mo yung i-abandon na. Yung tinatawag naman na domicile of choice. Pwede kang pumili ng iba. Halimbawa, nakapagpangasawa ka o kaya lumipat ka na ng tirahan, yun na ngayon ang bagong domicile of choice mo. Pero hindi nangangahulugan na porket mga ilang taong ka nang naandyan sa isang lugar, ay inabando mo na yung domicile of origin. So, yan po, Ma'am Cheryl, hindi kinakailangan ng bahay, hindi kinakailangan may pag-aari ka, kasi otherwise naglalagay tayo ng kwalifikasyon. Malawak po ang pinagkatiwala ng batas pagka po ang pinag-uusapan ay domicile. A person can have several residences at the same time, but a person can only have one domicile. Chairman, balikan ko lamang po na mabilis yung sitwasyon sa 6th District ng Maynila. Definitely disqualified na po. Hindi na talaga makakaupo sa pwesto itong si Joey Uy. Pero tama po ba na wala pang kasiguruhan kung kahit na hinirang nyo na po na si Abante, ang nanalong kongresista, ay posible pang mabago ito depende sa magiging desisyon po ng Korte Suprema? Po kayo dyan, Ma'am Cheryl, and therefore crucial po ito mga susunod na araw sapagkat kung sakasakali dahil nga po dumulog na sa Korte Suprema, may posibilidad na makakuha ng restraining order upang pahintuin ang pagpapatupad ng aming desisyon sapagkat kung wala po nalalabas na restraining order mula sa Korte Suprema, then wala na po makakapigil sa pagpapatupad ng desisyon ng COMELEC and Bank and therefore makakaupo po yung petitioner na inyo pong nabanggit. Okay, pero kung hindi po siya katigan, pero ang ma-question ay yung hindi pwedeng manalo yung second placer. Yung pong isyong yun. Yun po ay pwede namang matalakay din sa iba pang susunod na kaso. Ibig sabihin, pwede po kasi magkaanak ng kaso na ipafile. Yung una pong kaso kasi ay kung talaga bang Filipino citizen o hindi. Pero pwede magkaroon ng pangalawang kaso kung tama ba na talagang ang pauupuin ng COMELEC ay ang second placer sa isang posisyon na walang succession.
Okay. So kahit kung wala pang sagot doon ang COMELEC, doon po sa pangalawang kaso na kung pwede siyang umupo as second placer, since hininang niyo po na siya ang maaaring umupo as nananalong congressman sa 6th District, ay pwede niyang gawin yun habang tumatakbo or habang wala pa pong desisyon ng Korte Suprema? Yes po, pwede po namin ipatupad yung second placer rule sapagkat sinabi rin ng Korte Suprema doon sa latest na desisyon niya na ito po'y applicable sa local position at hindi po binanggit ang national position. Which is, ang congressman po, pagiging congressman ay considered as a national position. So, Ma'am Cheryl, national position po siya. Alright. Panghuli na lamang po, Chairman, congratulations po dito sa pagkakakuha muli ng unqualified opinion o pinakamataas na audit rating mula sa COA. Paano nyo napapanatili ang maayos na financial management? Una po, Ma'am Cheryl, transparency, and number 2, accountability. Bawat 5 na pinagkakatiwala ng sambayanan, kinakailangan nagagastos din ng tama. Tama po, bilyon ang nakukuha nating pondo, lalo pat magkakaroon ng halalan. Pero hindi nangangulugan na ito ay binawaldas o ginagamit sa kung saan lang. Kinakailangan po nakikita ng mga kababayan natin paano ito ginagastos, na re-report ng tama, and at the same time, kung may natitira, ay naibabalik din po yung mga natitira. Yan lang po ang tanging paraan lang para magkaroon ng tiwala ang sambayanan. Madami pa po kaming dapat gawin. Ito po yung mga pagsisimula pa lang at sana sa bawat susunod na taon, lagi po namin makukuha yung ganyang klaseng rating. Congratulations po ulit. Isa na lamang pahabol na pagkaklaro ko, kung sakali po na natapos yung 5 days, so makakaupo na po si Abante, tapos naglabas po ng desisyon ng TRO ang Korte Suprema. Pwede po ba yun? Posible po? Opo, Ma'am Cheryl, although masyadong presumptuous, pero ganito po, tatandaan po ng lahat, ang COMELEC ay laging tumatalima, sumusunod sa kung ano man yung pinag-uutos ng Korte Suprema. Lagi po yan, consistent tayo. Kung natatandaan ng lahat, na-TRO kami habang nag-iimprenta ng balota. Pwede sana na nun, sumunod po kami, tumalima kami. Yung mga dati po na mga komisyon ay dinidefy ang Korte Suprema. Ngayon po, sinusunod natin sapagkat yan po ang tinatawag na rule of law. Ayan nga mga kapatid, sana narinig natin, nakakapandili talaga yung tao. Tumantakin po rin yun, sumusunod doon sila at may sarili silang rule of law. Eh, di nga kinikilabutan itong taong ito na lahat na ng tao, lahat na ng mga Pilipino, kilala na ang ugali niya. Di ba? Hindi po kaya sa nanginilabot sa mga pinagdadadakdak niya dyan sa harap ng media, sa interview sa kanya, na ganyan ang pamamalakad ng COMELEC. Kahit na panalo ng isa, pwede pa nilang gawin paraan. Pwede nilang gawan ng paraan. Tapos kung sino yung karapat dapat umupo, sila yung isinisibak nila. Dahil alam naman natin, mga ka-update, basta maka-Duterte ka, negative ka sa kanila. Ngayon mga ka-update, sunod naman natin itong pahayag ni Llamas na di umano si Bobong Marcos Jr. daw hindi papabor o boboto sa kabilang panig na hindi kasangga ni BP Sara. Ano po ba yung ini-expect natin dito kina Llamas at kay Bobong Marcos? Ano po ba yung ini-expect natin? Natural po, hindi yan sasapi o aabante dito kay BP Sara. Siyempre mga update, pinipilit na nga late impeachment niya, di ba? Ipinapaupo na ang ombudsman itong si Bonjing Redmula. Natural na po yan na panigurado gusto talaga nilang masibak kasi malaking threat si BP Sara sa kanyang gobyerno. Dahil alam niya, pag dumating yung araw, pag naging presidente na si BP Sara, layas na naman sila sa Pilipinas. Mga update, pakinggan na ho natin. Nangunguna si VP Sara sa isang survey sa 2028 presidential elections at naniniwala ang bise na ito ang dahilan kung bakit siya gustong alisin sa pwesto ng administrasyon. Kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon political analyst Ronald Llamas. Ronald, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Pinky. Kamusta? I'm good. Kayo po? Eto, nasa traffic sa ulan. Oo nga, malakas ang ulan. VP Sara is leading the 2028 race ayon sa isang non-commissioned survey ng Tangere. How credible are surveys released early on this time? Well, una ay yung Tangere ay isa lamang sa maraming survey firms. At minsan naman makakaiba yung mga resulta ng mga survey firms.
Halimbawa, yung nakita ko na similar survey ng Okta ay magkadikit si Vice President Sara at saka si Raffy Tulfo. Pero that was several months ago. Ikalawa ay medyo tinamaan yung mga survey dito nakaraang election. Kung maalala mo, Pinky, no? Mukhang marami sa kanila, if not karamihan, ay medyo nagkaroon ng crisis of credibility. Hindi ko alam kung ano pa yung kanilang ginawang summation para ito ay maayos. Siguro dumadaan pa sila sa ganung proseso. Yeah, but sabi mo nga, medyo maaga pa. Oo, yun na nga. Para sa ganitong survey. I was gonna underscore that dahil Yeah. 3 taon pa bago ang Yes. presidential elections. Kaya nga ang tanong, how credible are they at this point in time? So, pero because it's the one that's out, ayon kasi din sa survey, it's Sara versus Lenny sa 2028. How likely is this scenario para sa'yo? Well, una, isa sigurong manifestation yung survey na yan. Sa lahat ng nakalagay dyan, si Vice President Sara pa lang ang medyo openly nagsabi na tatakbo siya sa 2028. No? Mahalaga yun eh. Dahil pag hindi mo sinabi na ikaw ay kandidato, hindi ka ganun kataas. Sabi nga nung isang head ng isang survey na kaibigan ko, kailangan sabihin mo na interesado ka para madagdagan yung iyong numero, no? Diyan sa lahat ng na-survey na yan, mukhang si Vice President lamang ang medyo openly umamin na interesado siya sa 2028. Si dating Vice President Leni Robredo ay kakapanalo pa lang as mayor sa Naga eh. Kaya duda ako kung at this point ay ina-entertain niya na tumakbo uli as president. Si Raffy Tulfo naman, lagi niyang sinasabi na hindi siya interesado. Si Bongo, I'm not sure, no? May nagsasabi na interesado siya, lalo na nag-top siya dito sa nakaraang senatorial elections, no? Mukhang si Speaker ay medyo tahimik for a long time tungkol dito. Kaya for now ay definitely mas mataas si Vice President Sara dahil siya yung umamin na interesado siya. Pero lamang si VP Sara sa Tangere survey, pero patataubin daw siya ni Lenny if PBBM will endorse Lenny. Alam nyo, mga ka-update, kahit anong pang-endorse nitong si Bongbong Marcos din kay Miss Leni Robredo, hindi po siya mananalo kay VP Sara. Magpakatotoo po tayo, mga ka-update. Malayo po sa arangkada si VP Sara. Alam naman po natin yan. Iba po yung karakas ng isang Duterte. Kahit anong pang-i-endorso mo, Bongbong Marcos, kahit anong pang-i-endorso mo, hindi mananalo si VP Lenny, former VP Lenny, kay VP Sara. Alam naman po natin yan. Huwag niyo na pong plastikin yung mga sarili niyo dyan. Nagpapatawa kayo masyado. Ano pong ilalaban niya ni VP Lenny kay VP Sara? Di ba mga malayo po burusok ni VP Sara. Is there the possibility that this could happen para sa'yo? Tingin ko lang din yung possibility na yon dahil nga existential ang battle between the Marcoses and the Duterte. At inaamin naman ni Sara, there will be hell to pay. Siya ay manalo o makabalik sila sa pwesto. No? Lalo na sa ginawa sa kanyang tatay na inaresto at pinadala sa ICC, lalo na dahil sa impeachment case laban sa kanya at laban sa mga kaso laban sa kanyang mga kaalyado. Kaya talagang galit na galit siya. At inaamin niya na hindi sila makakalimot, no? At sila ay gaganti. At no less than the President and the Vice President ay tinrete niya ng assassination. Kaya the Marcoses, kung wala silang kandidato, will definitely support a winnable candidate against Sara. Hindi yan malayo. What happens though if VP Sara is convicted by the impeachment court? Sino ang nakikita ninyong maaaring pumalit sa kanya sa 2028? Kasi ayon sa Tangere, si Bongo ang considered na wild card for the presidential race. Well, una ay yung pinload ni Panelo, former Digong spokesperson Panelo, kung sakaling may impeach si Sara, kung maalala mo, Pinky, ay si Robin Hood Padilla. No? Although hindi ko siya nakikita na viable for the presidency sa 2028. Pero yun yung pinload ni Panelo. Si Bongo, tahimik lang, pero alam natin na interesado siya
Hindi ko lang alam kung papaano ang relasyon niya kay Vice President Sara. Dahil lalo na ngayon, yung naririnig natin mga away sa The Hague, dun sa mga kaibigang Vloggers. babae ni ex-Digong, mukhang nandun sa kabilang kampo si Bongo. Kaya hindi ko alam kung paano sila yung arrangement nila. Dahil kung ma-impeach si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa buong buhay niya sa kahit anong elected position. Perpetual Kaya- disqualification. Oh yes, no? At si Bongo ay baka siya yung viable para sa mga kasama nila. Oh, But Ronald, do you siyempre, think- hindi naman maayos yung Oo. relasyon nila. Do you think though that kahit papano nag-gain ng confidence si Senator Bongo dahil nga nag-number 1 siya? Pwede, pero kung babalikan mo, Pinky, halos lahat ng nag-number 1 sa Senate na tumakbo for a higher position ay talo. No? So hindi guarantee yung number 1 sa Senate na ikaw ay tataas. Ikaw ay iboboto for a higher position. Dahil nag-top 1 ka out of 12 candidates Yeah. sa Senado. Iba yung bumoto sa iyo, iba yung interest nila sa iyo as a senator. Ibang usapin yan for the presidency or the vice presidency. At inuulit ko, since EDSA, no, yung nagka-top sa survey ay hindi na nanalo for a higher position. Since EDSA, what about GMA? Di ba nag-top Well, din si okay. GMA sa senatorial race? Yes, pero kung titignan mo, si GMA ay naging presidente dahil sa isang uprising. Di ba? Naging presidente siya for 3 years dahil bumagsak si ERAP. At nung tumakbo siya for president, siya ay incumbent president. Medyo abnormal yung sitwasyon na yon. At Right. kung maalala mo, nanalo siya by 1 million votes at may controversy yung kay Garci. Diba? Doon nagkaroon ng matinding controversy sa isang presidential election. Kaya medyo naiiba yung pagkapanalo ni GMA. Ano naman ang palagay nyo sa chances ni Senator Raffy Tulfo? Well, depende. Kung interesado siya, tingin ko aangat siya ng mas mataas dyan sa survey na yan. Kung sasabihin niya, paano, for the past few months, since nagsimula yung survey na yan ng Okta, ay sinasabi niya, wag niyo ako isama sa survey. Hindi ako interesado dyan. No? At yun ay nakaka-apekto sa kanyang ratings. Pero then again, Pinky, sabi ko nga, ay isang survey lang yan. At yung mga mas matatanda at mga mas credible na survey ay hindi pa naglalabas. Alam ko yung Okta ay merong survey na similar na katulad niyan at nasa field work ngayon.